Hi, it's me again, Pat, your cancer girly. Charot lang, wala akong tagline. Daming atang nagpanic or nag-worry sa last video post ko. Yun, sorry about that. I hope it made you rethink about prioritizing your health. Ayun, kakagaling ko lang din kanina sa oncologist ko o yung cancer doctor ko. So, routinary yun na follow-up consultation every after chemo session. Gusto ko lang ding i-share yung sinabi ng oncologist ko kanina na parang very timely din dun sa last video ko. Yun, sabi ng doctor ko kanina, you could have all the problems in the world, pero kapag yung health mo na yung naging problem mo, so automatic lahat, you have to drop everything and then you have to focus dun sa, or you have to prioritize talaga yung health mo. To do something about it pagka health na yung usapan. Hindi mo na magagawa yung iba mong function, diba? Kasi kung hindi ka healthy. So, ayun, yun yung sabi nila ni Doc. So, if yung last na video ko, it made you rethink on how you prioritize your health. So, I think nagawa ko na yung goal ko kung bakit ako gumagawa ng video. So, ito na. Last video ko na to. Yun na yun eh. I mean, yun nga. Yun lang din naman kasi yung point ko in making or starting content or video content, hindi ko alam. Remind people to take care of their health. Kasi English ng English eh. Basta yun, prioritize your health. Anyway, today, share ko na yung part 1 nung malaman ko na may cancer ako. Medyo mahaba to, so feeling ko baka gawan ko ng series. Oh, series siya. So, tsaka baka kasi hindi rin kaya ng energy ko na isang diretso lang na i-record siya. Kaya nga, ano na ba yung So, kailan ko nga ba nalaman na may cancer ako? So, simulan muna natin dun sa sa part na parang pakiramdam ko talaga na I have to get myself checked na talaga. So, natatandaan ko, May 2024, 1 week ata ako nagkasakit noon. If I can remember it right, yun ata yung pinaka-worst ko na lagnat sa buhay ko. Kasi hinang-hina ako, ayan, tapos halos tumagal siya ng 1 week. After ko magkalagnat ng 1 week, naka-recover naman ako after, nakabalik na rin ako sa work. Napapansin ko rin na mas madalas na nagdala ko yung tiyan ko noon, tsaka talagang medyo sumasakit-sakit na rin siya. Finally, nagpa-schedule na ako ng colonoscopy ng June 2024 kasi may budget na. Actually, medyo mas mahal din yung colonoscopy eh. Yung una kong pinagtanungan parang nasa 70 to 100,000. Pero doon sa ospital na paggawan ko ng procedure, nasa around 35k na lang siya that time. Tapos both endoscopy and colonoscopy na siya. Nakapagpa-schedule na ako ng June 2024. Pero na-postpone ulit. Kinulang yung budget. So sabi ko July na lang, 2024. Tapos 1 week before nung schedule ko na colonoscopy, bigla sumakit yung tiyan ko, as in namimilipit levels, you know. Ang sakit talaga. Sakit! Pabalik-balik na ako sa toilet. Tapos, nung una, may lumalabas pang dumi. Pero yung mga sumunod, andun yung feeling na parang may lalabas na dumi. Pero walang lumalabas. Tapos, nag-try din akong i-massage yung tiyan ko. Kasi parang may utot din ako na ayaw lumabas. Nakapa ako doon sa parang left ko na pusod na area. Sabi, parang may matigas. Pero hindi ko pa siya inisip na may bukol ako, ganyan. So, that night, medyo nanghihina rin ako. Balik-balik ako sa toilet. Sabi ko, kinabukasan, kapag gising ko, tas masakit pa rin, punta ulit ako ng gastro doctors. And then, nag-order yung doctor ng urinalysis, tsaka ultrasound. Sa ultrasound, sabi ko doon sa nurse, sabi ko, nurse, ano yan? Mas ba talaga yan? Baka muscle lang yan na tumigas. Sabi ng nurse, kailangan kong dalhin yung result dun sa doctor na nag-order. Confirmed na merong mass, pero for further investigation pa siya kasi hindi sapat yung ultrasound lang yung maging basehan para malaman kung cancerous ba yung bukol na yon, yung mass. So, since nga yung unang nakita na mass or tumor nasa puson na area. So, akala ko nung una talaga parang ovarian cancer, ganyan. Kasi yun din yung nakita dun sa ultrasound eh, parang naka-attach siya dun sa ovary. So, Doc, baka kailangan ba namin mag-consult din for ng OB-GYN na doctor? O ayun, sabi niya, oo daw. Then pagdating doon sa OB-GYN, nag-order siya ng madaming mga blood test. Actually, daan ko lang yung mga tumor marker test. Itong mga blood tumor marker test na to, hindi naman siya porket pag elevated yung
result nun, may cancer ka na kagad. Pagod na lola mo mag-record, so medyo sandal tayo ng konti. So, nung nakita lahat nung OB-GYN ko yung result ng CEA, tsaka CA125, tsaka CA19-9. So, sabi niya agad, kailangan ko daw maoperahan agad. That time, ang payat ko na eh. So, sabi niya sa akin, naku, kakayanin mo kaya yung surgery kasi ang payat mo, kailangan mo masiguro 4 na bag ng dugo. To cut the story short, hindi namin na-feel na parang yung para sa akin kasi talagang parang gurat na gurat din kami that time. We prayed kung ano yung dapat gawin. So, nag-ask kami for second opinion. So, medyo sumasakit na yung ulo ko. So yung part 2, anong ginawa namin after. Hindi ko alam kung nasagot ko yung tanong. Ano ko nalaman? Basta, ayan. Hindi na ako nag-makeup today kasi baka mas ma-pressure pa akong humarap sa camera. So, ayan. Mahulas. Bye!